Abot pa sa computation natin yung 805. Sabi nung sundalo eh, sir, sobra pa nga dun eh. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. Nako, bungit! Nainip na ang Iglesia ni Cristo sa mga drama mong sarswila patungkol di umano sa mga investigasyon sa korupsyon. Anak ng kagwang, siya naman din ang kurakot. Mike Defensor Santiago, merong isiniwalat. 18 ex-marines tiniktikan umano ng gobyernong nakangiwi ang panga. Pinalagan din ang mga pahayag ni Panfilo Lacson na puro pagtatakip butas. Si Boy Harang. Si Lacson ang pambansang blacker ng Pilipinas. Tagaharang ang hinayupak eh. No? Simula pa kay Gutisa, kay Saldico, na kumanta, tagaharang lang. Ganun lang ginagawa. Yun ang trabaho niya. Hanggat sa matapos ang termino ni NGWM. Ano pag natapos ang termino ni NGWM? At si Vice President Inday Sara maging presidente man talaga yan, saan kaya magtago itong si Panfilo Lacson? No? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador po, pangalawang YouTube channel natin. Pa-subscribe din po. Ipagpatuloy pa rin po natin ang pag-content patungkol sa 18 ex-marines at lalo na po itong korupsyon sa bansang Pilipinas na pinapugaran ng mga mafia. At ngayon nga ho, hanggang ngayon, wala pa rin na ikulong. Ng Iglesia ni Cristo ay nainip na. Hindi lang siguro Iglesia ni Cristo ang nainip, kundi maraming mga tao ang nainip po, maraming mga Pilipino ang nainip. Ano ba talaga ang kahinatnan nitong paglaban di umano ni, ni Bongbong Marcos sa mga kurakot sa gobyerno? E ang anak ng kagwang, sila nga ho yung kurakot. Kaya ano po ang pag-asa natin? Ito na nga ho po yung 18 ex-marines ay lumabas. Subalit nakakalungkot ay dinidiscredit po ng mga nasa gobyerno, lalo na po si Panfilo Lacson. At kamakailan po nagkaroon ng preskon ang mga 18 ex-marines at naimbitahan po tayo doon. Hindi tayo, wala pala tayong kamalay-malay. Itong 18 ex-marines ay tiniktikan na pala. No? At ang tumiktik, ayon po kay Mike Defensor, ay ang gobyernong Marcos mismo. So yung resources ay ginamit para dito at akala mo naman ang 18 ex-marines ang nagnakaw sa kaba ng bayan para tiktikan. Hoy buhay! Ano na to? Labo-labo na. Pakinggan po natin yung mga banat ni Mike Defensor. Kailan lang, nagkaroon ng press conference na naman sila. Na sila-sila na lang. Para humalip sila sa media, sa mga vloggers, sa lahat para magsalita kung ano yung detalye ng mga binanggit nila ng joint affidavit. Pero balikan ko yung binanggit mo nung una, sabi nila, di ba, oh, si Mike ang may alam dyan. Wala akong kaalam-alam sa ginawa nilang affidavit. Pero, nung nalaman ko na may ganitong lalabas, sabi ko kagad kay Tony Levy, tutulong ako sa inyo. Ayokong mangyari yung nangyari kay Sergeant Gutesa. Kasi si Sergeant Gutesa, paglabas, sabi niya nung una, di ba, kasama niya yung grupo niya, tapos later on, illegally detained. Alam mo, Banat, mga kasama, may ebidensya ako ng pangigipit kay Sergeant Gutesa. Ilabas pero hindi ko kailangang ilabas ngayon yan. At meron akong pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, gusto ko bago mangyari yung paglabas ng ating mga kasundaluhan, yung mga Marines, mga sundalo, medyo maayos, mas organisado. Protektado yung pamilya, kailangan ayusin na walang mapahamak. At syempre, yung mga tao mismo. Nung Tuesday, kailan ba Tuesday pa, nung isang araw, nagkaroon sila ng parangang with the vloggers. Kasama ako dun na press con na yon. Dito muna tayo kay Orly Gutesa, no? Talagang ginigipit talaga si Orly Gutesa. So ngayon may hawak si Defensor na ebidensya. Mas maganda ilabas din niya sa mga susunod na araw
para malaman po natin kung sino yung nanggigipit. Kasi kung ang nanggigipit ay may koneksyon sa kay Bongbong Marcos, alam na this. Talagang pinoprotektahan nila yung sarili nila para hindi mabisto sa pagnanakaw at paglilima sa kaban ng bayan. Kasi ang nangyari kay sinsya na, kumakain ako ng strep cells kasi kumakatila-lamunan ko. Ang nangyayari kasi kay Orly Gutisa, inupiran niya ng Senado eh, 'di ba si Bato? Sabi ni Bato, gusto mo i-secure natin yung pamilya mo. Meron tayong dito sa Senado, parang security detail. Sabi kasi ni Orly Gutisa, hindi, kaya ko yung sarili ko. Meron akong mga tropa na mag-secure sa akin. Pero lumalabas, wala na si Gutisa. Kinuha na ni Tambaloslos. Kaya ito siguro, si Mike Defensor, may experience na kay Gutisa. So ngayon, sinisecure na nila itong 18. At ito yung matindi niyan. Noong press con pala, kasama mga vloggers, tiniktikan na pala itong mga to. May mga spy pala. Pakinggan natin si Sir Mike. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, Sir, kailangan natin mag-pull out. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi niya, Sir, napapaligiran na tayo. Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media. Sabi ko, kaya ba natin kahit sandali para wag naman nakakaya? Sabi niya, Sir, kaya ba ng mga 10 minutes? Sabi ko, palagay ko mga 15. Sabi niya, sige ho. So, dumikit sila doon sa bintana, nag-uusap sila, sumisilip, tapos bumalik. So, okay. Nagkaroon ng press con, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin, 3 doon sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Doon sa kabilang kalye, may mga nagraradyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, yun nga, naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. Hoy! Oh, so alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan. Naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung korupsyon mismo. Correct. Di ba yung resources na to kung ini-intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Sinek nila kung totoo, CCTV, Correct. yung mga pinagbigyan ng pera. Mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang nangyari, kung sino nagsasalita, yun ang kinakasuhan. Ang maganda, Nabaliktad, no? Kung sino yung nagsasalita, nagsisiwalat ng panggagago, korupsyon sa gobyerno, sila yung ini-intel. Grabe, nagsayang si Bangag ng intelligence funds. Anong makukuha mo dun? May makukuha ka bang mali-malitang pera dun? Ang issue dito yung paglilima sa kaban ng bayan. Tama dito si Mike Defensor, na kayo, kung mag-uubos man kayo ng resources ng gobyerno, intel funds, magkakaroon kayo ng mga spy, dapat yung mga pinangalanan ng 18 Marines, doon po ninyo pinuntahan yung mga kabahayan nila. Yung malitagang, lalo na dyan sa Kongreso. Di ba ho? Putsa ka na, paano kasi ito yung pinakamalabo ngayon na mangyayari. Hindi ho talaga nila gawin yan na yung mga pinangalanan ng ex-Marines ay pupuntahan nila at imbestigahan at tiktikan, padalhan ng spy, padalhan ng intel. Kasi nga yung gobyerno, sabit din Si Bongbong Marcos din niliberan. Si Martin Romualdez. Si Sandro. O ngayon, paano titiktikan nila yung sarili nila? So, ang ginagawa na lang ng gobyerno ngayon, demolition job. Kung ikaw, hindi ka ba
matinong tao kung maniniwala ka dito sa mga pautot ng gobyerno. Kalukuhan na ho talaga. Kung hindi natin malalaman at hindi malinaw sa atin kung ano ang ginagawa ng Marcos admin. Pinagtatakpan nila ang katotohanan, yung mga gustong magsisiwalat at nagsisiwalat kung sino yung tunay na kurakot at mastermind, ito ngayon yung ginigipit nila. Mantakin mo, tinitiktikan pa. Tuloy po, Mike. Yung mismong pumasok sa opisina namin, hindi niya alam may CCTV sa loob. O, dali. So may ebidensya kami tungkol dyan and pa-file namin ng kaso. Kahit saan ako pumunta yung mga sundalo pag gumalaw, parating sinusundan. In fact, on Tuesday, kakasuhan, meron kaming subpoena from NBI. Ang basic na sinasabi lang ang participation ko, nag-live ako. Ang participation nung asawa ko, dahil nagkaroon din ng subpoena, yung aking asawa, si Julie, Pati asawa, pati asawa. Ang lupit. Dahil yung coaching ginamit ay nasa pangalan niya. So, yun lang. Hindi niya alam na may CCTV. Kala niya lang siguro na ganun lang. Ang sabi niya doon, tao daw siya ng isang general ata o isang congressman. Di ba? So yun, yung spy na nanigtik sa kanila, nahuli nila. So may CCTV. So, sasampa nila ng kaso. Dapat lang, no? So ngayon ito, nalaman nila, tao ng general o kongresista? Dahil may mga retired generals tayong mga kausap Mhm. So, magaling. Yung pagpalit ng gwardiya, doon siya umakyat. Nangyari kasi, banat yung style nila is para bang susundan ka, wala kang makikita Wala kang naka-helmet. Pagkatapos, mapapansin mo naman pagkatapos ng ilang bloke o ilang kilometro, may papalit. Tapos ganyan. Magaling din yung kanila. Pero doon ako nasasayangan. Kung ito ginamit sa tamang pamamaraan na yung resources ng gobyerno, kung ginamit sa korupsyon, kung ginamit talaga doon sa totohanang bigayan ng pera, sana punta yung pera, edi sana may ikararatnan itong problema natin ng korupsyon. Kaso ginagamit doon sa mga kalaban, isipin niyo na lang nagsabi sila si Saldico ang pinuno ng korupsyon. May kaso na sila kay Saldico. Mga tao ni Saldi to Sila nagsabi, boss, kami nagdi-deliver ng pera, ito yung pinag-deliveran namin. Di ba dapat ang tanong, o dapat ang tignan, okay, kanino kayo nag-deliver? Okay, saan galing yan? Sino pang bossing nyo? Dahil dati sinasabi ko, 2 lang yung assistant ni Saldi. Ngayon ko lang napagtuntun dahil sa kanila, sa kwento nila, 5 pala. 5 yung assistant ni Saldi. Ayan, mga kabisdak nahuli yung spy ni Bangag. Dapat, citizen arrest na yun kung ako, inaresto ko. Pero sasampahan daw nila ng kaso. Kasi nga, bakit nag-i-spy, anong reason? Ayun na yun, no? Pakawala na siguro yan ni Matibag, no? Para tiktikan kung saan magpupunta itong mga ex-marines at saka may banta talagang buhay nila. Itong mga ex-marines. Kaya mag-ingat po kayo. Anyway, sabi naman ni Mike, talagang sinugurado nila na maproteksyonan ang pamilya ng mga to. Grabe, no? Buwis buhay, no? Talagang may spy talaga. Parang James Bond lang datingan, Tuloy, imbis ang tiktikan natin yung mga kawatan, yung miyembro ng Malitagang, ang tinitiktikan yung mga nagsisiwalat, anak ng kagwang gobyernong ito. Tuloy, Mike. Yung assistant ni Saldi. Tapos ito nakakatawa. Sabi ko, minsan, kwentuhan ng mga sundalo, sabi ko, bakit to ba na, Sarge, sabi ko, bakit ba nagkakaroon ng picturean? Di ba pagka-picture, tapos ang daming picture Yun pala, parang Lala Move tsaka Grab. Pag-deliver. Kunyari, nag-deliver ako kay Congressman Resibo. Deliver. Proof of delivery. Pag picture, ibibigay dun sa EA ni Saldi, ibibigay din kay Kong. Boss, delivered na. Proof of delivery. Parang Lala Move tsaka Grab ang nangyari. Parang sobra ng normal. Parang yung parcel. delivery ng pera. Ako, iharap nila sa komite. Okay, parang parcel yung datingan, no? Di ba? Pag may dumating na parcel sa bahay ninyo, parcel po. Ano yan? Malitang pera? O sige, akin na. Ilang picture kailangan? Yung mga 10. Walang problema. Kahit 100 pa. Basta malitang pera yan. Kaya ito, naglabas po si Mike Defensor ng proof of delivery. Ayan,
Yan, inahalimbawa po ni, ni Mike Defensor sa Lala Move. No? Parang gano'n na magpipicture. Yung sa taas, yun po yung delivery ng mga malita pa. Sa baba, yun po yung sa Lala Move. Hinalimbawa niya, parang tinatawag niya na proof of delivery. Okay. Tuloy natin mga kabisdak. Durugin nila. Dikdikin nila. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalita, kung mauutal, kung nagkakagulo. Di ba? Pero, may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses. Oh, sir, 3 yan. Oh, ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Oo nga eh. Paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila, sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin. Nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, oh, kunan mo ko ng 10 folder. Yung folder is 2 million eh. Wow, O dadalhin. grabe. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala ng congressman na dumating. Dala ng congresswoman na dumating. Folder, parang folder, ito yung paper bag baka folder lang yung tukoy ni Mike Defensor. 10 million. So iniiwan lang. So hindi pala nila parang direktang ibinibigay sa tao. Iniiwan lang doon sa table. Tapos paglabas ng mga kongresista, mukhang inaabangan nila yung mga kongresista na lalabas. Makikita nila yung mga folder or paper bag na hinahatid nila, bit-bit na kongresista. Tuloy. O, sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Dadating na naman dun. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ka ng 200 na envelopes. O, iwan nyo dyan. O ngayon, mga tao ko na take over. Hindi. Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Yung sasabihin ni Speaker daw Martin na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, 20 envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Kaya pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama na sila. Kita mo? Anak ng kamote, no? Talagang magaling si Martin Romualdez gumawa ng scam, no? Yung pangungurakot sa Kaban ng Bayan, talagang systematic po ito. Pati pagde-deliver, systematic. Meron silang flow. Meron silang sistema. Mantakin mo, meron silang logistic. Anak ng kagwang mga ex-marines pa, yung mga deliveries. Ganito tayo ginago ng mga animal na yan. Tuloy po. Di ba? Kasi pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. O pag dumating doon sa lugar, gano'n na eh. Kaya pag tinanong mo, casual, normal. May tinanong sila, sabi, bakit dun sa may eroplano, pinicturean nyo sa ganito, hindi naman hindi naman delivery. Kumbaga, wala naman pinagdimi tao. Sabi nila sa akin, sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kuminsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip na naaabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure Yan na nga. that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to nakaw, Hindi. Nung nangyari yung flood control scandal, babalik Doon na ko lang kay sila. Gutesa. Sabi ni Gutesa sa akin noon, nagulat na lang ho kami na lumalabas yung flood control scandal. Tapos yung isa doon parang taga Bicol, naapektuhan yung pamilya, so ganon. So dito naman sa kanila, yun na rin yung nakita nila. Nag-uusap na sila eh. Na ito pala yung pera. Pag tinanong mo sila, di ba, bakit si Saldi ko contractor naman eh. Lalo na yung matagal na kay Saldi ko. Yung iba kasi bago eh. Sabi nila, sir, tama yun. Merong kami dinideliver na pera, isang maleta, 2. Pero ngayon lang namin nakita
sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum. Grabe. 3 to 4 billion maximum. Grabe. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week ang delivery. Regular po yun. 3 times. Regular. Regular. Kaya umabot sila ng 90. Mm. 90 na sila ngayon eh. Nung simula ang skandalo at tapos yung nawala na si Saldico, umabot ang bilang nila ng 90 na katao. So nagdagdag pa. Nagdagdag pa ng delivery. Nagdagdag pa ng mga tauhan para sa logistics, mga ex-marines pa. Alam mo ako, babalik ako doon sa sinabi ni Mike na parang kaswa lang pag nagtatanong siya sa mga ex-marines, talagang kung ano yung experience nila, yun talaga yung sinasabi nila. Ako na ko rin yan, nasaksihan ko yan. Nung nagpatawag po ng press con sa mga vloggers, nalit nga lang ako doon, sayang. Wala talagang binabasa sila. Kahit affidavit nila, hindi nila hinahawakan eh. Tinatanong sila on the spot, nasasagot nila. Kung ano yung tinatanong ng mga vloggers, nasasagot nila. At nadagdagan pa yung mga revelasyon. Kagaya nung halos mapuno na yung bahay ni Martin Romualdez sa ka-deliver ng pera sa kanila, dumabas din po yun. Diba? Tsaka yung nagpa-picture sa helicopter, aeroplano, yun namin yan, ako yan. Binabago-bago pa nga nila, ginagawa ng memes eh. Kaya ito ay wala talagang halong parang gumagawa ng kwento, parang tinuturuan sila. Walang tinuturuan. Kasi kita mo naman, nag-press con, walang binabasa eh. Kung ano yung personal knowledge nila, sinasagot talaga nila. Pero kung wala silang alam sa tanong, hindi nila sinasagot. O kasi iba-iba man silang experience, iba-iba man silang trabaho dyan sa delivery. Excuse me po. Kagaya ito kay Panpilo Lacson, dinidiscredit yung kredibilidad ng mga to. Pati ba yung computation na 805 billion, ginagawan pa niya ng kulay. O ito, sinagot rin po yan ni Mike Defensor. Pero ito po yung sinasabi ni Lacson, mga naunang sinasabi. 805 billion malitas story, hindi ka panipaniwala. Yan yung bungad agad ni Lacson. Tapos ito yung pinakalitis, I think kanina. Sabi naman dyan ni Lacson, ay kahapon pala yan. Sabi naman ni Lacson, to ex-marines, don't talk numbers if you can't compute the truth. Alam mo, ako'y nakapagtataka eh. Si Lacson putak ng putak, no? Bira ng bira dito sa mga retired, ang mga ex-marines. May mga retired din pala dyan, marines eh, kasama. Kung gusto mo kasing malaman ang lahat ng kasagutan, bakit ayaw mo magpatawag ng investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng mga critics mo sa 18 ex-marines, itanong mo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit hindi ka magpapatawag? Sige nga, takot ka ba sa 18? Madagdagan na naman yan, 100 daw lalabas. O paano yan? Anong mangyayari sa'yo? Pero nagdududa rin ako doon sa 100 eh. Na meron daw 100 na lalabas na mga ex-marines na nire-recruit daw. Mukhang merong gagawing kababalaghan itong hinayupak na Inbay Marcos admin. Magdrama sila na kunyari yung 100 ay lalabas. Tapos baka ipalabas nila na ito ay parang babaliktad at magsasabi na kami, nire-recruit kami ni Mike Defensor, binayaran kami ng mga Duterte. Yun ang nakakatakot dyan eh. Alam mo naman, itong sindikato lahat ay gagawin. Pero ito, sinagot po ni Mike Defensor itong si Panpilo Lacson patungkol po dyan sa malita sa 805 billion. Dudamat! Mathematics na lang natin para madali. 100 delivery ang sabi nila more or less. 110 ata. 110. Okay. Ilagay mo na lang sa on average 3 billion. 2 billion. The 220 billion. Tapos yung isang delivery, dalawa yun eh. Aguado and Makati area. So 220 billion is about 440 billion. Diba?
meron pang delivery na pa isa-isa. Yung envelope. Meron pang mga paper bag. Mhm. Tapos, kasama pa yung kay Saldi. Hindi mo pa pinasok yung kay Saldi eh. So, pag pinagsama-sama mo yun, talagang malaki yung pondo. Alam mo ba, tinanong ko sila, sabi ko, abot pa sa competition natin yung 805? Sabi nung sundalo eh, sir, sobra pa nga dun eh. Mm. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. So, talagang talagang talamak. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit natin i-discriminate o i-dismiss kaagad? Mhm. Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan doon. May delivery pa talaga. 'Di ba? Kung 800 billion, okay. Mhm. Kung 300 billion, okay pa rin. Mhm. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Nung makulong si Pangulong Estrada, Mhm. ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Nung kay GMA, may pondo ang PCSO na 360 plus ata on parang ano din ata din nila nun eh, intelligence fund din nila, operations nila. Mhm. Yung kay GMA, na-charge siya for 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon, later on acquitted. So, lagay mo na, 4 billion, 360. Ito isang delivery lang to eh. So, Correct. pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara, ang kanilang inimbestigan is 125 million. Ang nagkaroon na ng liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw yun yung pondong kailangan i-liquidate. Mhm. Ito bilyon-bilyon na pinag-uusapan eh. Trillion Isang pa nga. delivery pa lang. Mhm. Iba-ibang delivery to. May kay speaker, may kay Martin, may senador, may congressman. Mhm. So, parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon. Tatlong ahensya ng gobyerno, independent ICI, independent pati pangalan Corruption nakalimutan for ko na dahil infrastructure. insignificant na siya eh. Mhm. 'Di ba yung Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, Mhm. Blue Ribbon Committee, Senate. Apat mo na, Congress, at saka Ombudsman. Ang ginawa kagad ng Ombudsman, ayaw na namin mag-imbestiga. Mhm. Tuminto, for the first time. Nung banata noon na kung ano, quantum, bakbakan, di ba? Talagang nakatutok sila. Eto, huminto. Yung Senado, nung mabinggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni BBM, huminto. Yung ICI, alam ko from December pa lang nagkaroon na ng clearance kay Speaker Martin. No case. Hindi pinasok yung kay Gutesa na sinabi from the Senate Committee hearing. Walang pinasok na kahit anong ebidensya. Wala rin pinasok na kahit sinong senador ata o congressman. Maraming binanggit eh. Ang nasabit lang ay si Senator Bong Revilla. Mhm. Pagdating mo ng ombudsman, ganun pa rin. Di ba? Sino ang lumalabas na pinaka-mastermind sa lahat? Senate, ICI, Ombudsman, Saldico. Saldico lang. Siya lang yung kinasuhan nila. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico. Hinto. So, nakikita naman ng tao yun, naintindihan yun eh. And sa tulong din ng mga medyang hindi nababayaran, nalilinaw nyo talaga yung kaso sa taong bayan. Dito ako sa sinabi ni Mike Defensor na yung math ni Panfilo Lacson na 805 billion daw, hindi daw tama, yung walang katotohanan daw. Kaya nga Lacson 805 billion man yan or magkano man yan, hindi yan minamatter. Ang pinag-uusapan dito, merong korupsyon. Na merong nagsasabi na nagde-deliver sila ng mali-malitang pera. Ito yung issue dyan. Ngayon, kung gusto mo malaman yung exact amount, magpatawag ka ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero duda rin ako kung talagang makukuha ninyo yung exact amount, yung accurate na amount. Hindi eh. Baka estimated lang ang lalabas dyan. Kasi hindi naman sila nagbibilang, nagde-deliver naman sila. Ang nakakaalam nito, yung accounting mismo, sariling accounting ni Saldico,
na dapat yan ang ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi kilala man nila ng mga ex-Marines kung sino yung accountant yun ang magbibilang. Kasi anong alam ng delivery sa amount, exact amount? Ang alam nila ay mag-deliver lang. Yun lang naman trabaho nila. Mag-deliver ka, hindi naman magbibilang ka. Oo, katulong sila sa pagpapak ng pera dyan sa malita, paglalagay dyan sa mga paper bags. Pero yung accounting records, nasa accounting department eh. Logistic lang naman sila. Kaya kung gusto mo nga, Lacson, malaman ang katotohanan, magpatawag ka ng investigasyon, ipatawag mo itong 18. Kung legit yung 100 na dadagdag, idagdag mo rin, ipatawag mo. Kasi marami nang naiinip na mga Pilipino tungkol dito sa issue ng korupsyon under Marcos admin na hanggang ngayon wala pa rin napaparusahan. Kagaya po ng Iglesia ni Cristo, naglabas na naman yan ng 25 ngayon ng video, no? Naiinip na daw sila. No, naiinip na ang Iglesia ni Cristo dito po sa gobyernong Marcos na hanggang ngayon hindi pa rin may paliwanag yung trilyon-trilyong perang nawawala sa kaban ng bayan kung saan napunta. Narito, pakinggan natin. Hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects. Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Isang linggo na mula nang magsalita muli ang Iglesia ni Cristo sa isyu ng malawakang katiwalian sa bansa. Sa statement na binasa ng kapatid na Edwil Sabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ipinarating nito ang pagkainip dahil hanggang sa ngayon ay wala pa ring napapapanagot sa malawak na katiwalian. Sa harap ng paglantad ng mga panibagong testigo sa isyu ng katiwalian, kabilang ang mga dating sundalo na nagpakilalang bagman umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, wala pa ring malinaw na plano para ito'y imbestigahan. Dagdag pa ng ka-Edwil, sa halip natutukan ang paghahanap at pag-usig sa mga salarin, nakakasuhan at ginigipit pa ang mga testigo. Hindi lang bigong resolbahin ang usapin, kundi may mga hakbang pang ilihis ang mga isyu sa ibang bagay. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Naman. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan. Sa halip kasing imbestigahan ang panibagong alegasyon, kinukwestiyon at kinakasuhan pa ng ilang mga pinangalanang sangkot ang mga nagbunyag. Kasong kriminal ang isinampa ni National Security Advisor Eduardo Año sa grupo ng mga dating Marines kasama sina dating Congressman Mike Defensor at Attorney Levi Baligot. Perjury, cyber libel at iba pang kasong kriminal naman ang isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes sa grupo kasama ang ilang vloggers sa Department of Justice. Sabi ng Malacanang, hindi raw isinasa isang tabi ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Tiniyak din itong patuloy ang pangangalap ng ebidensya at investigasyon para mapanagot ang mga responsable sa maanumalyang flood control projects. Katulad po ng ating sinabi, ang tinututukan po ngayon ng Pangulo ay ang ekonomiya pero hindi po iniiwan ang kanyang pangako na dapat managot ang dapat na managot. Bagaman may resolusyon na sa Senado para imbestigahan ang pagbubunyag ng mga dating sundalo, question naman para kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang kredibilidad ng statements ng mga bagong testigo. Pero ang mga nagbunyag na Marines nanindigang totoo ang kanilang mga alegasyon. Itinanggi din ng mga itong may puwersang nagdidikta sa kanila. Sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ipapay credibility namin. Kasi kami, from the beginning, muna ginalaman si Sir Mike, Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin ito buo.
Kailangan kasi sobra na mag-18 point something trillion na utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Paano kami, mamamayang Pilipino, mahihirap? Saan namin pupulutin ng sulong araw yung mga anak namin? Saan namin ba? Ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Talaga itong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino ang magbabaga. Sana tapusin na natin itong issue na ito. Tapusin ang corruption sa mga Pilipinas. Yun lang po ang hibig namin sa mga isasabi mo. Taong bayan na ang naniningil sa gobyerno. Pero hanggang kailan pa ba nila babalewalain ang lumalawak na sentimiento ng mamamayan? Ako po si Weng de la Fuente at ito Tapusin na natin, sabi ng ex-Marines. Paano ba matapos? Ang daming mga duwag. Paano ba matapos? Hanggang ngayon, yung mga Pilipino nagtanga-tangahan pa rin. Kinakampihan ng mga religious sector. Itong hinayupag ng gobyernong Marcos, lalo na po itong mga obispong mga kalbo. Gaya ni Father Flavi, anak ng kagwang. Ngayon, ito, marami na rin sumusuporta dito. Dapat pag matino ang tao, ayaw mo ng korupsyon, suportado mo itong 18 ex-Marines. Kagaya nito, MILF, lumabas na rin, galit na rin eh. Pakinggan natin yung talumpate rin ng isang MILF. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po ay magpapasalamat sa pagtipon-tipon na ito. Una-una, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoong Allah na siyang lumikha ng sangkatawan at sanlibutan. Tayo po ay magpapasalamat sa mahal ng Allah na binigyan tayo ng pagkakataon na magtipon-tipon sa araw na ito upang ipahayag ang karapatan ng bawat mamamayan. Ako po, si Dato Moro, na sa MILF ako, Bangsamoro. Pero naging presidente rin ako ng batch training ng Army Reserve. Presidente ako ng batch namin. Reserve Sa Army din pala. kasalukuyan, presidente ako ng homeowners dito sa Taytay Rizal. So, kami na magkakasama, hindi po kami imbitado dito. Kusa kami nagpakita ng suporta upang suportahan natin yung 18 na Marines. Oh, Allahu Sila Akbar po, na. sila po ang magiging susi ng kapayapaan ng bawat mamayan. Kaya protektahan natin ang 18 Marines na yan. Dahil sila po ang magiging susi natin upang ipagtanggol ang karapatan ng bawat mamayan. Ayun lang po. Maraming salamat. Puta. Allahu Akbar, hindi ba nahihiya dito yung mga active army? Mantakin mo ha. MILF nanawagan na protektahan itong 18 ex-Marines na dapat yan tungkulin niya ng mga sundalo. Kabaro ninyo, protektahan ninyo, nagpakabayani ang mga yan. Bakit tikong bibig pa rin kayo? Yan ang nakakahiya sa inyo. Browner. Diba? Police dog. German dog. Baka MILF pa ang mag-secure sa mga yan. Yan ang nakikita ko. Anyway, marami rin namang sumuporta na dito sa mga ex-Marines. Merong MILF, MNLF, no? Meron ding mga retired police. Meron retired armies. Ayan po. Yung grupo nila ni Pokis, iba rin po itong grupo nila ni Romeo Pokis ha. Yan, sumuporta din po sila. Pakinggan natin yung tropa ni Romeo Pokis patungkol po dito. This is the worst struggle na pwede nating harapin bilang isang bansa na yung katotohanan ay sinusupil, yung katotohanan ay pinipilipit. Lilinawin ko once and for all bilang Secretary General ng UPI. Retired captain Kami yan. po ay non-partisan. Yung political, lahat po tayo, pag nag-uusap tayo, politika yan eh. So, pag nakikipaghalubilo tayo, politika. Ang sinasabi natin, tinitingnan natin ang both side
At hindi naman pwedeng wala tayong inclination. Ang tanong ko sa inyo, sino ba lumalaban lang sa gobyerno ito ng katiwalian? So alangan naman na magwatak-watak pa yung gustong mabago ang bayan. So ang United People's Initiative, para sa kaalaman nyo, nang binuo namin ito, kasama ang lahat ng political colors. Alam nila ng lahat yan. Andyan ang mga pro-Duterte, Dilawan, Pinklawan, kasama namin ang binuo ang United People's Initiative. Hindi po isang kulay ito. Yung po sinasabi natin na niyayakap natin kahit anong grupo, basta ang iisa yung ating common denominator. Nakikita natin yung mali at hindi natin pinagtatakpan at kaya nating ilaban to hanggang kamatayan. Yung mga stand ng United People's Initiative. Dilawan or Pinklawan because they've been cited on this case. Common sense naman, hindi na kailangan itanong yan. Ano ba ginagawa ng Pinklawan at saka Dilawan? So, malaya, ang gada member ng United People's Initiative, malaya silang magpahayag. May mga bumibira rin na members ng United People's Initiative, binibira rin mga Duterte. Malaya sila magpahayag. Pero sa kabuuan ng United People's Initiative, hinihikayat namin sila na tingnan kung alin yung tama. At tingnan kung alin yung mali. Doon tayo nakaangkla. Dahil mahirap magkamali sa laban na ito. This is the worst struggle na pwede nating harapin bilang isang bansa na yung katotohanan ay sinusupil, yung katotohanan ay pinipilipit. Alam namin yan. At saka itong interview natin na ito, pag dumating sa mga editor nyo, baka hindi rin ilabas. Sanay na kami dyan. Kaya kami nakaangkla sa mga social media. Ulitin nyo yung sinabi ni Colonel Galang, hindi nyo kasalanan. Binira pa yung media. Anyway, sa atin naman panggulo lang talaga yung mga Dilawan, Pinklawan komunista. Kasi sanib persa na nga kay Bongbong Marcos yan. Dapat hindi ninyo sinama yan kasi ang kanilang panawagan dyan ay impeach si Inday Sara. Imbis si Bongbong Marcos ang i-impeach, si Inday Sara ang i-impeach. Kasi nga, anak ng kagwang, yung pambusal sa kanila galing sa mga mali-malitang pera. Di ba ho? Sinabi yan ng mga ex-Marines. Good luck po sa mga makabagong bayani na lumalaban ngayon sa korupsyon ng gobyernong ito na kahit ginigipit sila, ang sabi nila, ang laban nila ay hanggang kamatayan para sa bayan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan.
ilog mo, may pag-asa.